Darating ang araw na makikita ko silang lahat, na gumagapang sa putikan, namamalimos ng kahit katiting na sulyap mula sa akin. Ang lalaking nangako sa akin ng dambana ay luluhod sa harap ko habang basang-basa ng ulan, at ang biyanang babae na itinuring akong basura ay hahalik sa semento ng aking sapatos para lamang sa isang sentimo. Ngunit bago mangyari ang lahat ng iyon, may isang itim na sobre akong iniwan sa kanilang silid. Isang lihim na magsisilbing mitya ng kanilang unti-unting pagkaubos na kahit ang pinakamagaling na abogado ay hindi sila kayang iligtas. Bakit ka pa nag-aalinlangan? Pirmahan mo na iyan para matapos na ang dumi sa pangalan ng anak ko. Ang tinig ni Doña Esperanza ay parang kudkuran ng yelo na humahagip sa aking pandinig. Nakatayo siya sa harap ko, suot ang kanyang mamahaling telang seda at mga perlas na binili mula sa perang ako ang nagpagod, habang ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Sa kanyang tabi ang asawa kong si Rafael ay nakatitig lang sa sahig, hindi man lang makatingin sa aking mga mata, habang ang kanyang mga kamay ay nakayukom sa takot sa sarili niyang ina. Rafael, wala ka bang sasabihin? Ang tanong ko sa isang malamig at kalmadong tinig. Walang luha sa aking mga mata. Ang sakit ay tila naging isang matigas na bato sa loob ng aking dibdib. Tatiana, please, ang tanging lumabas sa bibig ni Rafael, puno ng duwag na pakiusap. Para ito sa pamilya, isang pagkakamali lang naman ang nangyari sa audit. Kung aaminin mong ikaw ang naglipat ng pondo, mananatiling malinis ang Montemayor Group. Hindi ka naman nila makukulong ng matagal, gagawa natin ng paraan. Isang pait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa loob ng 10 taon, binuo ko ang kumpanyang ito mula sa wala. Pinuyatan ko ang bawat kontrata at inalagaan ang bawat kliyente habang sila ay nagpapakasasa sa karangyaan. At ngayon, dahil sa isang malaking butas sa pondo na ginamit ni Rafael para sa kanyang mga bisyo, at sa babae niyang si Bianca, ako ang gagawin nilang sakripisyo. Saktong 10 minuto na lang bago magsimula ang press conference para sa anibersaryo ng kumpanya sa Grand Ballroom ng hotel. Naririnig ko na ang ingay ng mga reporter at ang flash ng mga camera sa labas ng pintuan. Ang bawat segundo ay parang tunog ng isang bombang malapit ng sumabog. Pirmahan mo na, Tatiana, huwag kang maging makasarili. Ang bulyaw muli ni Doña Esperanza habang idinidiin ang mamahaling panulat sa aking palad. Isipin mo ang dangal ng mga Montemayor. Ang dangal na kailanman ay hindi niyo pag-ari. Ang balik kong sagot, ang aking boses, ay parang talim ng kutsilyo na humihiwa sa hangin. Tiningnan ko ang dokumento ng pag-amin. Isang pirasong papel na maglalagay sa akin sa likod ng rehas para sa kasalanang hindi ko ginawa. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Bianca Villarreal. Suot niya ang isang matingkad na pulang bestida, tila ba ipinagdidiriinan niya ang kanyang tagumpay bilang bagong reyna sa tabi ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin sa aking kalagayan. Mrs. Montemayor, waiting na po ang board of directors. Mauna na po kami sa stage ni Rafael. Sabi ni Bianca sa isang malambing ngunit nakakalason na tono. Humawak siya sa braso ni Rafael at ang asawa ko, ang lalaking sinilbihan ko ng isang dekada, ay sumama sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Tumingin ako sa orasan sa dingding. May 5 minuto na lang. Hindi ko hinayaang manginig ang aking mga daliri. Kinuha ko ang panulat at mabilis na nilagdaan ang papel. Nakita ko ang pagbuga ng hininga ni Doña Esperanza, isang buntong hininga ng tagumpay, na akala niya ay katapusan na ng kanyang problema. Mabuti naman at natauhan ka, ang sabi ng matanda, habang mabilis na hinablot ang papel sa aking kamay. Ngayon umalis ka na rito, bago pa tayo makita ng mga media. May sasakyan nang naghihintay sa iyo sa likod ng hotel. Tumayo ako nang tuwid inayos ang aking suit at tinitigan siya ng diretso. Sa likod ng aking kalmado at blangkong mukha, may isang lihim na aksyon na akong nagawa. 1 minuto bago sila pumasok sa silid na ito, gamit ang aking tablet na ilipat ko na ang lahat ng tunay na ebidensya ng pagnanakaw ni Rafael sa isang cloud drive na direktang konektado sa email ng pinakamalaking media outlet sa bansa. At ang pirma ko sa papel na iyon, ginamit ko ang isang espesyal na uri ng tinta na maglalaho sa loob ng 1 oras na mag-iiwan sa kanila ng isang walang kwentang piraso ng papel sa harap ng korte. Lalabas ako, Esperanza, pero hindi dahil sa takot ako sa inyo. Ang sabi ko sa isang mahinang bulong na nagpatahimik sa kanya. Lalabas ako dahil tapos na ang oras ninyo sa buhay ko. Naglakad ako palabas ng silid, ang bawat hakbang ko sa carpet
ay matatag at puno ng awtoridad. Hindi ako lumingon, hindi ako umiyak. Ramdam ko ang bilis ng pintig ng aking puso, hindi dahil sa kaba kundi dahil sa pananabik sa ganti na magsisimula na sa loob ng ilang minuto. Pagdating ko sa parking lot, sinalubong ako ng dalawang lalaking nakasuot ng itim mga tauhan ni Rafael. "Ma'am, dito po tayo. Ihahatid namin kayo sa rest house sa Batangas," sabi ng isa sa kanila. Alam kong hindi ito isang simpleng paghahatid. Alam kong may mas masahol pa silang balak. Ngunit sumakay ako sa kotse ng walang kibo. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa hotel, nakita ko sa aking cellphone ang unang balita na lumabas sa social media. Montemayor Group in Crisis Leak Documents Reveal Massive Embezzlement by CEO Rafael Montemayor. Napangiti ako ng tipid. Ang bomba ay sumabog na at habang papunta kami sa kung anong madilim na lugar na balak nila, alam kong ang impyernong inihanda nila para sa akin ay siya ring magiging libingan ng kanilang buong pamilya. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay napuno ng tensyong tanging ako lang ang nakakaalam kung paano wawakasan. Ang amoy ng basang lupa at lumang semento ay tila isang babala na pilit sumusuot sa aking ilong. Hindi kami papunta sa rest house sa Batangas. Alam ko ang bawat pagliko ng kalsada, ang bawat punong nadadaanan ng sasakyan sa gitna ng kadiliman. Dinadala nila ako sa lumang lupain ng mga Montemayor, ang hacienda na kinalimutan na ng panahon, kung saan ang tanging natitira ay ang mga guho ng nakaraan at ang isang madilim na hamda na itinayo pa noong panahon ng digmaan. "Bumaba ka na, ma'am. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo," ang sabi ng lalaking nagngangalang Berto, ang driver ni Rafael, na dati kong binigyan ng panggastos para sa pag-aaral ng kanyang anak. Ngayon ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tanging pagsunod lamang sa utos ng kanyang boss. Hindi ako kumikibo. Bumaba ako sa sasakyan at naramdaman ang malamig na simoy ng hangin na humahampas sa aking mukha. Sa harap ko ang pintuan ng hamda ay nakabukas na parang isang gutom na bibig. Sa loob ng 5 taon, binuo ko ang pangarap ni Rafael, ngunit ang kabayaran pala ay ang paglilibing sa akin sa lugar na ito. Sabi ni Boss Rafael, "Dito ka muna magpahinga hanggang sa lumamig ang issue." Dagdag pa ng isa pang lalaki habang tinutulak ako ng bahagya patungo sa hagdanang pababa. Isang malakas na puwersa ang nagtulak sa aking likod. Nawalan ako ng balanse at bumagsak sa magaspang na sahig ng cellar. Naramdaman ko ang hapdi sa aking mga siko at tuhod ang malapot na likido ng dugo na nagsimulang dumaloy, ngunit hindi ako naglabas ng kahit isang ungol. Tumingala ako at nakita ang silweta ni Rafael. Sa itaas nakatayo sa tabi ng pintuang bakal. Hindi ko nakita ang kanyang mukha, tanging ang ningas ng kanyang sigarilyo sa gitna ng dilim. "Tatiana, dito ka muna. Mas ligtas ka rito." Ang tinig niya ay walang bahid ng pagsisisi. "Pagkatapos nito magkakaroon tayo ng bagong buhay. Ako si Bianca at ang pamilya Montemayor. Salamat sa lahat." Narinig ko ang marahas na paghatak sa mabigat na trangka ng pintuang bakal. Ang tunog ng pagtama ng metal sa semento ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng madilim na silid na sinundan ng nakabibinging katahimikan. Iniwan nila ako sa ilalim ng lupa. Walang ilaw, walang pagkain at tanging ang sarili kong hininga ang kasama. Ngunit nagkamali sila. Akala nila ay susuko ako sa takot. Akala nila ay mauubos ang aking lakas sa pag-iyak. Habang ang boses ng kanilang sasakyan ay unti-unting nawawala sa malayo, dahan-dahan akong tumayo. Pinahid ko ang dugo sa aking braso gamit ang punit na tela ng aking mamahaling blusa. Sa gitna ng ganap na kadiliman, pinalakas ko ang aking mga pandama. Bilang isang eksperto sa pananalapi, ang utak ko ay sanay sa paghahanap ng solusyon sa gitna ng krisis. Naalala ko ang mga kwento ng aking lolo tungkol sa estrukturang ito. Ang hamda na ito ay may lihim na lagusan, isang lumang drainage system na ginamit noong unang panahon upang hindi bahain ang imbakan ng alak. Ginamit ko ang aking mga kamay upang kapain ang dingding, malamig, madulas at puno ng lumot. Bawat pulgada ay tila bumubulong ng kamatayan, ngunit ang bawat tibok ng aking puso ay sumisigaw ng pagbangon. Makalipas ang ilang oras na tila kawalang hanggan, naramdaman ng aking mga daliri ang isang bahagi ng dingding na mas malamig at may hanging lumalabas. Isang maliit na siwang. Sa tulong ng isang matalim na bato, sinimulan kong hukayin ang lupa sa ilalim ng siwang na iyon. Hindi ko ininda ang pagkasira ng aking mga kuko
o ang sakit ng aking mga daliri. Ang bawat hukay ay para sa bawat kasinungalingan ni Rafael. Ang bawat dakok ng lupa ay para sa bawat pang-iinsulto ni Doña Esperanza. Nang sa wakas ay mabuksan ko ang sapat na puwang, gumapang ako sa loob ng makipot at mabahong lagusan. Ang putik ay bumalot sa aking buong katawan, ang amoy ng nabulok na basura ay sumasakal sa aking lalamunan, ngunit nagpatuloy ako. Hanggang sa makita ko ang isang munting liwanag sa dulo, ang sinag ng buwan na tumatama sa tubig ng isang sapa sa labas ng hasyenda. Lumabas ako mula sa lagusan, pagod sugatan, at halos hindi na makilala. Tumingin ako sa langit at huminga ng malalim. Ang Tatiana de la Cruz na pumasok sa hamda na iyon ay patay na. Ang babaeng lumabas ay isang estranghero na may iisang layunin ang sunugin ang lahat ng itinayo ng mga Montemayor. 5 taon ang lumipas. Ang sikat ng araw sa Singapore ay tumatama sa glass wall ng isang marangyang penthouse sa Orchard Road. Nakatayo ako sa harap ng salamin, tinitingnan ang isang babaeng hindi ko na rin halos makilala. Ang mga peklat sa aking katawan ay naitago na ng pinakamagaling na plastic surgeon at ang aking mga mata na dati ay puno ng pagmamahal ay pinalitan na ng malamig na ningning ng isang predator. Miss Valdez, your private jet is ready. The board meeting in Manila is scheduled for tomorrow at 10 a.m. Sabi ni Marcos, ang aking personal assistant, sa isang magalang na tono. Good, ang maikli kong sagot. Ang aking boses ay mas malalim, mas buo at puno ng autoridad. The Montemayor Group is on the verge of bankruptcy, ma'am. They are desperately waiting for your arrival. They think you are their last hope. Dagdag pa ni Marcos. Kinuha ko ang aking designer bag at isinuot ang aking itim na shades. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Akala nila ay nakaligtas sila. Akala nila ay nabaon na nila ang kanilang mga sikreto kasama ng aking lumang pangalan. Hindi nila alam ang lupang pilit nilang ipinantabon sa akin, ang siya ring naging pundasyon ng aking bagong imperyo. Hindi nila alam na ang pag-asa na hinihintay nila ay ang mismong maghahatid sa kanila sa impyerno, bulong ko sa aking sarili. Habang naglalakad ako patungo sa pinto, naramdaman ko ang bigat ng isang maliit na bagay sa aking bulsa. Ang lumang wedding ring na itinapon ko sa putikan, 5 taon na ang nakalilipas na ngayon, ay isa na lamang piraso ng basura na nagpapaalala sa akin kung bakit kailangang walang matirang buhay sa kanilang lahat. Ang pagbabalik ko sa Maynila ay hindi isang reunion. Ito ay isang paghuhukom. Ang akala ng lalaking ito ay hawak na niya ang ginto. Hindi niya alam na ang babaeng binabastos niya sa kanyang mga panaginip ang may hawak ng kanyang leeg ngayon. Hindi kailanman sapat ang yaman para takpan ang amoy ng nabubulok na budhi. At sa bawat ngiting ipinapakita nila, mas lalong humihigpit ang lubid na ako mismo ang nagtali sa kanilang mga kapalaran. I don't care how many billions she has, Rafael. She's just another woman we can charm. Just play your part and she'll hand over the investment faster than your ex-wife signed those papers. Ang boses ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa lobby ng luxury hotel, puno ng kayabangan at kawalang galang. Nakatayo ako sa likod ng isang malaking haligi, suot ang aking puting power suit na gawa sa pinakamahal na seda mula sa Italia. Pinakinggan ko ang bawat salita nila, ang mga salitang dati ay nagpapaiyak sa akin, ngunit ngayon ay nagsisilbing musika na lamang ng kanilang sariling pagbagsak. Be quiet, Bianca. Miss Valdez is the top investor in Southeast Asia. We cannot afford to lose this deal. Bankrupt na ang kumpanya natin sa susunod na buwan kung hindi niya tayo tutulungan. Ang sagot ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pagod at desperasyon. Lumabas ako mula sa aking pinagtataguan. Ang bawat tunog ng aking takong sa marmol na sahig ay tila isang babala na papalapit na ang kanilang katapusan. Nakita ko ang paglingon nila, nakita ko ang paglaki ng mga mata ni Rafael at ang biglang pag-aayos ng postura ni Bianca. Miss Valdez, Teresa Valdez, ing tanong ni Rafael, habang mabilis na lumapit sa akin. Ang kanyang mga palad ay basa ng pawis at ang kanyang mukha ay pilit na nagpapakita ng isang charming na ngiti. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Walang emosyon, walang pagkilala. Sa loob ng 5 taon, ang mukhang ito ang pilit kong nililimot, ngunit ngayon nakikita ko na lamang ay isang maliit na lalaking nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Mr. Montemayor, I presume, ang malamig kong sagot sa wikang Ingles. You're 5 minutes early. I don't like people who waste my time by being too eager. It smells like desperation.
Nakita ko ang bahagyang pamumutla ni Rafael. I'm sorry, Miss Valdez. We just wanted to make sure everything is perfect for our meeting. This is my wife, Bianca. Tumingin ako kay Bianca. Ang babaeng ito ang pumatay sa aking dangal noon. Ngunit ngayon sa harap ko mukha lamang siyang isang murang kopya ng isang socialite. Ang kanyang alhas ay masyadong marami, ang kanyang make-up ay masyadong makapal, isang pagtatangka na itago ang kawalan ng tunay na class. Nice to meet you, ang sabi ni Bianca na nagtangkang makipagkamay. Inignora ko ang kanyang kamay at tumalikod ako patungo sa elevator. Let's talk in the lounge. My time is expensive, ang sabi ko nang hindi sila nililingon. Sa loob ng elevator, ramdam ko ang kanilang mga titig sa aking likuran. Alam kong may kung anong pamilyar silang nararamdaman, ngunit ang aking aura, ang aking boses, at ang aking bagong mukha ay isang pader na hindi nila kayang tibagin. Pagdating sa private lounge, umupo ako sa gitnang silya habang sila ay nakaupo sa harap ko, parang mga bata sa harap ng isang striktong guro. Inilabas ni Rafael ang kanyang business proposal, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Miss Valdez, the Montemayor Group has been the leader in the industry for decades. We just need a bridge loan to stabilize our operations after some internal issues, paliwanag ni Rafael. Internal issues, Pam? Ang muli kong tanong, ang aking isang kilay ay bahagyang nakataas. You mean the embezzlement scandal 5 years ago, the one involving your late wife? Biglang natahimik ang silid. Nakita ko ang paglunok ni Rafael. Ang pagbanggit sa aking lumang pangalan ay tila isang lason na biglang kumalat sa hangin. That was a long time ago, Miss Valdez. My wife, Tatiana, she made some mistakes and we had to move on. Ang pagsisinungaling ni Rafael nang hindi kumukurap. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa aking puso, ngunit agad ko itong pinatay. I see. You move on quickly. That's a good trait in business. But I don't invest based on history, Mr. Montemayor. I invest based on control. If I give you the money, I want full access to your ancestral lands as collateral, including that old estate in the outskirts of the city. Nagkatinginan sina Rafael at Bianca. Ang Hamda, ang lugar kung saan nila ako iniwan. But that's family property, Miss Valdez. My mother, Doña Esperanza, will never agree to that, ang sabi ni Rafael. Tumayo ako at kinuha ang aking folder. Then we have nothing to talk about. I don't care about your family. I care about security. If you want the billions of Singaporean dollars I'm offering you, bring your mother to me tomorrow. At sa pagkakataong iyon, siguraduhin ninyong hindi niyo ako bibigyan ng mga excuses. Naglakad ako patungo sa pintuan, ngunit bago ako lumabas, tumigil ako at lumingon kay Bianca. By the way, Mrs. Montemayor, that perfume you're wearing, it's a bit too strong for a business meeting. It reminds me of something cheap and desperate. Change it before we meet again. Iniwan ko silang dalawa na nakatulala sa gitna ng lounge. Nakita ko ang galit sa mga mata ni Bianca at ang pagkalito sa mukha ni Rafael. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang marahas na pagbagsak ng isang baso sa sahig, isang tunog ng pagkapahiya ng musika sa aking pandinig. Pagpasok ko sa aking sasakyan, kinuha ko ang aking tablet at tiningnan ang live camera feed na nakakabit sa labas ng mansyon ng mga Montemayor. Nakita ko si Doña Esperanza na palakad-lakad sa garden, mukhang hindi mapakali. Huwag kang mag-alala, Esperanza, ang bulong ko sa hangin, habang pinagmamasdan ang kanyang mukha sa screen. Bukas luluhod ka rin sa harap ko, tulad ng ginawa ko sa iyo 5 taon na ang nakalilipas. At sa pagkakataong ito, walang sino mang makakarinig sa iyong mga panalangin. Biglang tumunog ang aking telepono, isang unregistered number. Teresa Valdez, ang boses ng isang lalaki sa kabilang linya, malalim at puno ng misteryo. Welcome back to Manila. Don't think you can play this game alone. Napatigil ako. Ang boses na iyon, parang may kung anong bahagi ng aking nakaraan ang muling nabuhay. Sa mundong ito, hindi mo kailangan ng baril para pumatay ng tao. Sapat na ang isang bulong sa tamang tenga, isang maling impormasyon na ipapakawala sa gitna ng gutom ng mga tsimosa, at ang reputasyong iningatan mo ng ilang dekada ay guguho na parang kastilyong buhangin. Ang mga Montemayor ay nabubuhay sa hiya at dangal, at iyon mismo ang gagamitin ko para saksakin sila sa likod habang sila ay nakangiti sa akin. Narinig mo ba, ang asawa raw ni Rafael Montemayor? Iyong si Bianca ay hindi naman talaga galing sa mayamang pamilya. At balita ko may nakakita sa kanya sa Singapore noon na may kasamang ibang lalaki habang nagpapagamot daw kunwari.
Ang tinig ni Maribel Santos ay parang huni ng isang mapanirang ibon habang nakaupo kami sa isang tago at eksklusibong tea house sa Makati. Si Maribel ang reyna ng lahat ng marites sa kanilang subdivision, isang babaeng ang tanging trabaho ay bilangin ang pagkakamali ng kanyang kapwa habang nagpapanggap na kaibigan ng lahat. Sigurado ka ba riyan, Maribel? Ang tanong ko sa kanya, ang aking boses ay puno ng kunwaring kuryosidad habang dahan-dahan kong inilalagay ang asukal sa aking tasa. Ayoko namang maniwala sa mga haka-haka lang. I'm planning to invest in their company and I need to know if the family is as clean as they claim to be. Ay, Miss Valdez, hindi ako nagbibiro. Ang mabilis na sagot ni Maribel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa dahil sa atensyong ibinibigay ko. Mismong ang katulong nila ang nakarinig sa pag-aaway ni na Doña Esperanza at Bianca. At ang mga litrato, may nagpadala raw sa akin ng link sa email pero biglang nawala. Pero ang amoy ng baho, Miss Valdez, hindi iyon nawawala. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang nagpadala ng link na iyon ay walang iba kundi ang aking tauhan. Isang sadyang binuong kwento na may halong katotohanan dahil si Bianca ay mayroon ngang madilim na nakaraan bago niya naakit si Rafael. Sayang naman, ang sabi ko sa isang malungkot na tono. I liked Bianca. She seemed so devoted, but in business character is everything. Kung kaya niyang lokohin ang asawa niya, kaya rin niyang lokohin ang mga partners ng kumpanya. Iniwan ko ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng mesa bago ako tumayo. Para sa oras mo, Maribel, alam kong marami ka pang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin. Ipagpatuloy mo lang ang pagbabantay. Ayokong magtapon ng pera sa mga taong may itinatagong dumi. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang mabilis na pagbukas ng sobre at ang mahinang singhap ni Maribel sa rami ng pera sa loob. Alam ko ang mangyayari sa susunod na 24 na oras. Ang balitang ito ay kakalat na parang apoy sa bawat grupong kinabibilangan ni Doña Esperanza. Ang kanilang perfect family image ay magkakaroon ng lamat na hindi na kayang takpan ng anumang halaga ng pera. Pagbalik ko sa aking hotel suite, sinalubong ako ni Marcos na may dalang mga report. Ma'am, the seeds have been planted. Doña Esperanza canceled her lunch with the governor's wife this afternoon. Mukhang nakarating na sa kanya ang mga bulong balita ni Marcos. Good, let them bleed from the inside. Ang sagot ko habang tinitingnan ang aking sarili sa salamin. How about the mysterious caller? We traced the location, ma'am. It came from a public phone near the old Montemayor estate. But there's more. Inabot ni Marcos sa akin ang isang itim na tablet. Someone is following Bianca, and it's not one of our men. Napatigil ako. Sino? Hindi pa namin makumpirma, pero mukhang may iba pang naghihintay sa pagbagsak ni Bianca. Isang tao mula sa kanyang nakaraan na hindi natin inaasahan. Bago ko pa masagot si Marcos, tumunog ang aking personal na telepono. Isang video call mula kay Rafael. Sinagot ko ito at lumabas ang mukha ni Rafael na punong-puno ng galit at hapis. Sa likod niya, naririnig ko ang malakas na pagbasag ng mga pinggan at ang hysterical na iyak ni Bianca. Teresa, anong ginawa mo? Ang sigaw ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig. Nakarating kay Mama ang mga kung ano-anong kwento tungkol kay Bianca. Ngayon pinalalayas siya ni Mama sa mansyon. Miss Valdez, I thought we were partners. Partners, ang malamig kong sagot. Habang tinititigan ko ang kanyang naguguluhang mukha sa screen. Mr. Montemayor, I am an investor, not your family counselor. Kung hindi mo kayang ayusin ang dumi sa sarili mong pamamahay, paano kita pagkakatiwalaan? Sa bilyon-bilyong halaga ng pera? You should be thanking me. Ngayon alam mo na kung anong klaseng babae ang pinakasalan mo. Hindi totoo ang mga iyon, sinisiraan lang si Bianca. Ang pakiusap ni Rafael. Prove it then, ang hamon ko sa kanya. Bring Bianca and your mother to the gala tonight. Doon natin makikita kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pero babalaan kita, Rafael. Kung mapapatunayan kung totoo ang mga chimis, ang investment na inaasahan mo ay maglalaho na parang bula. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Isang malakas na tawa ang muntik nang kumawala sa aking lalamunan. Ang gala mamayang gabi ay hindi lamang isang pagtitipon ng mga mayayaman. Ito ang magiging entablado ng kanilang pinakamalaking kahihiyan. Ngunit bago ako maghanda, isang mensahe ang pumasok sa aking screen mula sa hindi kilalang numero. Ang mga litrato sa envelope ay simula pa lang.
Gusto mo bang malaman kung sino ang tunay na pumatay sa Tatiana na kilala mo? Magkita tayo sa lumang Hamda alas 12 ng gabi. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking dugo. May nakakaalam. May nakakaalam kung sino talaga ako at may mas malalim pang sikretong itinatago ang gabing iyon na hindi ko alam. Hindi sapat ang kinang ng mga diamante para itago ang panginginig ng mga kamay na may bahid ng kasalanan. Sa gitna ng malawak na ballroom ng Manila Hotel, bawat ngiti ay may kalakip na patalim at bawat pagbati ay may halong lason. Nakatayo ako sa gitna ng entablado, tinitingnan ang mga Montemayor na pilit na nagtatago sa likod ng kanilang mga maskara ng karangyaan habang ang buong alta sosyedad ay bumubulong tungkol sa kanilang nalalapit na pagbagsak. Miss Valdez, everyone is talking about the investment, bulong ni Marcos sa aking tabi habang iniabutan ako ng isang baso ng champagne. But more than that, they are talking about the scandalous Mrs. Montemayor. Look at Bianca. She looks like she wants to disappear. Tiningnan ko ang sulok ng silid. Nandoon si Bianca, suot ang isang mamahaling itim na gown, ngunit ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay balisang gumagala. Ang mga marites na pinamumunuan ni Maribel ay tila mga pating na nag-aabang ng dugo. Bawat sulyap nila kay Bianca ay puno ng pangungutya. Sa tabi niya si Rafael ay pilit na nakikipag-usap sa mga dating business partners, ngunit walang sino man ang gustong tumingin sa kanya ng matagal. Miss Valdez, what a pleasure to see you again. Ang malakas na boses ni Doña Esperanza ang bumasag sa aking pagmamasid. Lumapit ang matanda, suot ang kanyang pinakamagarang terno. Tila ba ipinapakita niya sa lahat na siya pa rin ang reyna ng pamilya. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang desperation. Doña Esperanza, ang bati ko sa isang formal at malamig na tono. I heard there was some drama in your household. I hope it didn't affect your preparation for our final agreement. Mga chimis lang yon, Hija. Alam mo naman ang mga tao rito mahilig gumawa ng kwento kapag naiinggit sa tagumpay ng iba. Ang sagot ng matanda habang pilit na tumatawa. Everything is under control. Rafael is ready to sign the collateral documents tomorrow. Good, because I don't like surprises, Doña Esperanza. Ang huling sabi ko bago ko siya iniwan at naglakad patungo sa balkonahe. Kailangan ko ng hangin. Ang amoy ng kanilang mga pabango ay tila amoy ng mga bangkay na pilit nilalamon ng bulaklak. Ngunit hindi pa ako nakakalayo ng isang lalaki ang humarang sa aking daan. Isang pamilyar na mukha na nagpabilis ng pintig ng aking puso. Si Gabriel Navarro, ang lalaking pinagkatiwalaan ko noon sa kumpanya. Ang lalaking akala ko ay kapatid ang turing sa akin, ngunit siya palang kumuha ng mga ebidensya na magliligtas sana sa akin 5 taon na ang nakalilipas. Tatiana, ang mahina niyang bulong sapat na para ako lang ang makarinig. Napatigil ako, ngunit hindi ko hinayaang makita niya ang aking gulat. Tumingin ako sa kanya ng may halong pandidiri at pagtataka. I'm sorry, Mr. Navarro, is it? You seem to have mistaken me for someone else. I am Teresa Valdez. Ang malamig kong sagot. Hindi mo ako maloloko, kilala ko ang mga mata mo. Ang patuloy ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng takot at pagsisisi. Pinatitignan ka sa akin ni Rafael. Gusto niyang malaman kung ikaw nga ang asawa niya. Pero hindi ko sasabihin sa kanya. Kailangan nating mag-usap. Hindi mo alam ang buong katotohanan tungkol sa gabing iyon. Wala akong panahon para sa mga delusyon mo. Ang sabi ko habang nagtatangkang umalis, ngunit hinawakan niya ang aking braso. Pinagbantaan nila ang pamilya ko. Tatiana, iyon ang dahilan kung bakit ko kinuha ang mga dokumento. Pero may itinago ako. May isang file na hindi nila nakuha. Isang file na magpapatunay na hindi lang si Rafael ang may gusto kang mamatay. Bago pa siya makapagsalita, nang higit pa nakita ko si Rafael na papalapit sa amin. Mabilis na binitawan ni Gabriel ang aking braso at yumuko na tila ba isang hamak na tauhan lamang. Miss Valdez, is this man bothering you? Ang tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng hinala. He was just asking for directions, Mr. Montemayor. You should train your staff to be more professional, ang sagot ko habang inayos ang aking suit. Tiningnan ni Rafael si Gabriel ng masama bago muling tumingin sa akin. Mag-alas 2 na, Miss Valdez. Sabi mo may kailangan tayong pag-usapan tungkol sa huling bahagi ng kontrata. Hindi rito, Rafael. Magkita tayo sa lumang estate ninyo, ang sabi ko na naaalala ang misteryosong mensahe na natanggap ko kanina. Doon natin tatapusin ang lahat.
Doon sa Hamda, kung saan mo sinabing ligtas ang lahat. Nakita ko ang biglang pagbabago sa mukha ni Rafael. Ang takot na pilit niyang itinatago ay lumabas sa kanyang mga mata. Bakit doon masyadong malayo iyon at madilim? Doon ko gusto. Kung gusto mo ng pera ko, susunod ka sa gusto ko, ang huling sabi ko bago ako tuluyang umalis sa gala. Habang nagmamaneho ako, patungo sa lumang estate sa gitna ng madilim na gabi, ang mga salita ni Gabriel ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Hindi lang si Rafael ang may gusto kang mamatay. Kung hindi si Rafael, sino pa si Bianca? Si Doña Esperanza? O may iba pa bang tao sa dilim na hindi ko pa nakikilala? Dumating ako sa harap ng lumang Hamda. Ang paligid ay balot ng katahimikan, tanging ang huni ng mga kuliglig ang maririnig. Ang pintuang bakal ay bahagyang nakabukas na tila ba may naghihintay sa loob. Kinuha ko ang aking baril sa loob ng bag, isang bagay na natutunan kong dalhin para sa aking proteksyon. Dahan-dahan akong bumaba sa madilim na hagdanan. Ang amoy ng lumang semento ay muling sumuot sa aking ilong na nagdala ng lahat ng sakit mula sa nakaraan. Nandito na ako, ang sigaw ko sa gitna ng dilim. Lumabas ka kung sino ka man. Isang tunog ng mahinang paglakad. Ang narinig ko mula sa dulo ng silid. Isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Hawak ang isang maliit na flashlight. Nang tumama ang liwanag sa kanyang mukha, halos mabitawan ko ang aking baril. Hindi ito si Gabriel, hindi rin ito si Rafael. Ito ang taong kailanman ay hindi ko inasahan na makikita pang muli sa lugar na ito. Kumusta, Tatiana? Ang tinig ng isang babae malalim at puno ng pait. Akala mo ba ikaw lang ang tanging biktima sa pamilyang ito? Ang bawat yabag ng aking sapatos sa malamig na semento ay tila isang matunog na echo na nagpapaalala sa akin kung gaano kabilis tumakbo ang oras. Sa loob ng madilim na hamda na ito, kung saan dati ay iniwan akong nag-aagaw buhay isang anino ang naghihintay isang babaeng ang mukha, ay tila isang paalala ng lahat ng kasinungalingang kinapitan ko noon. Lucia! Ang mahina kong tawag, ang aking boses ay matatag, kahit na ang aking puso ay nagnanais na sumigaw sa gulat. Ang kapatid ni Rafael. Ang babaeng dati ay tinatawag kong best friend. Ang babaeng umiyak sa aking balikat ng malamang nawawala ako, habang ang totoo ay alam niyang nabaon ako sa dilim. Tatiana, or should I say, Miss Valdez, isang pait na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi, habang dahan-dahan siyang lumalapit sa akin. Akala mo ba ay hindi ko mapapansin? Ang paraan mo ng paghawak sa baso, ang pagkumpas ng iyong mga kamay, kapag naiirita. You can change your face, but you can never change the soul that hates us so much. Ano ang ginagawa mo rito, Lucia? Ang tanong ko, hindi pinapansin ang kanyang pagkilala sa akin. Ang aking kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa baril sa loob ng aking bag. Nandito ako para iligtas ang sarili ko. Ang sagot niya, at inabot niya sa akin ang isang lumang folder na puno ng alikabok. Sabi ni Gabriel, may hinahanap ka. Ang mga dokumentong ito ang nagpapatunay na ang pagpapakulong sa iyo at ang pagtatangkang patayin ka ay hindi lang plano ni Rafael at Bianca. Binuksan ko ang folder gamit ang isang kamay. Sa loob nakita ko ang mga pirma na hindi ko inaasahan. Hindi lang ito tungkol sa pagnanakaw ng pondo. Ito ay tungkol sa isang malaking insurance policy na kinuha sa pangalan ko ilang buwan bago ang aksidente. Isang insurance policy na ang tanging beneficiary ay si Doña Esperanza. Gusto ng nanay na makuha ang pera para mabayaran ang utang ng kumpanya sa mga supplier sa abroad. Bulong ni Lucia, ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Si Rafael, naging sunod-sunuran lang siya dahil takot siyang itakwil ni Mama. At si Bianca, siya ang ginamit na pain para magkaroon ng dahilan na itapon ka. Naramdaman ko ang isang malamig na galit na dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi lang ito pagtataksil ng asawa. Ito ay isang organisadong pagpatay na binuo ng babaeng tinawag kong inay sa loob ng 10 taon. Bakit mo ito ibinibigay sa akin ngayon? Ang tanong ko habang tinititigan si Lucia ng matalim. Dahil ba sa konsensya o dahil natatakot kang madamay sa pagbagsak nila? Dahil alam kong tapos na ang Montemayor Group, ang sigaw ni Lucia, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Gusto kong umalis ng bansa, Tatiana. Bigyan mo ako ng pera at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ebidensya, pati ang recording ng pag-uusap ni na Mama at Rafael noong gabing iyon. Wala kang pinagkaiba sa kanila, Lucia. Naghahanap ka pa rin ng paraan para pagkakitaan ang pagkakamali ninyo.
Ang malamig kong sagot. Pero sige, give me the recording and I'll make sure the police won't look for you. Kinuha ni Lucia ang isang maliit na voice recorder mula sa kanyang bulsa. Ngunit bago pa niya ito maiabot sa akin, narinig namin ang marahas na pagbagsak ng pintuang bakal sa itaas. Ang tunog ng pagkandado ng trangka ay umalingaw-ngaw sa buong cellar na sinundan ng isang pamilyar at nakapaninindig balahibong tawa. Napakagaling mong anak, Lucia. Talagang nagmana ka sa akin pagdating sa pagiging mapagsamantala. Ang boses ni Doña Esperanza ay nanggagaling sa audio system na nakakabit sa pader ng cellar. Napatayo ako ng tuwid. Tumingala ako sa security camera na nakatago sa gilid ng kisame. Esperanza, alam kong nanonood ka. Miss Valdez or Tatiana, whatever you call yourself now. Ang tinig ng matanda ay puno ng lason. Akala mo ba ay hindi ko alam ang bawat kilos mo? Simula nang pumasok ka sa kumpanya bilang si Teresa, alam ko nang may kakaiba sa'yo. Masyado kang matalino para maging isang estranghero. Nandito ang lahat ng ebidensya, Esperanza, ang sigaw ko. Huli ka na. Alam na ng buong bansa ang pagnanakaw ni Rafael. Ngayon malalaman na rin nila na ikaw ang utak sa tangkang pagpatay sa akin. Sino ang maniniwala sa iyo, ang pangungutya ni Esperanza? Nasa loob ka ng isang saradong silid sa isang abandonadong estate. Ang recorder na hawak ni Lucia masisira iyan kasama ninyo. Biglang bumukas ang mga sprinkler sa kisame ngunit hindi tubig ang lumalabas. Isang matapang na amoy ng gasolina ang nagsimulang bumalot sa hangin. Nanlaki ang aking mga mata. Gusto mong matapos ang kwento dito, Tatiana? Sige, pagbibigyan kita, ang huling sabi ni Esperanza. Dito ka nagsimula at dito ka rin magtatapos. Kasama ng iyong best friend na nagtangkang magtraidor sa akin. Narinig ko ang tunog ng isang maliit na spark mula sa electrical box sa sulok. Isang maliit na ningas ng apoy ang nagsimulang gumapang sa sahig na basang-basa na ng gasolina. Tatiana, gawin mo ang paraan. Ayokong mamatay rito. Ang hysterical na iyak ni Lucia habang pilit na kinakalos ang pintuang bakal. Tumingin ako sa paligid. Ang apoy ay mabilis na kumakalat at ang usok ay nagsisimula ng sumakal sa aking lalamunan. Hindi ako pwedeng mamatay rito. Hindi sa ganitong paraan. Lucia, tumabi ka, ang sigaw ko habang inilalabas ang aking baril. Itinutok ko ito sa lock ng pinto ngunit bago ko pa maikalabit ang gatilyo isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa labas. Ang pintuang bakal ay biglang tumilapon papasok sa cellar na tila hinampas ng isang dambuhalang puwersa. Isang anino ng isang lalaki ang lumitaw sa gitna ng usok at apoy may hawak na isang mabigat na palakol. Hindi ko maaninag ang kanyang mukha dahil sa kapal ng usok, ngunit ang kanyang tindig ay pamilyar. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking kamay ng mahigpit. Sumama ka sa akin kung gusto mong mabuhay. Ang boses niya ay malalim, isang boses na hindi ko narinig sa loob ng 5 taon. Ang bawat hininga ko ay may halong usok at amoy ng sunog na gasolina, isang lasa ng kamatayan na pilit kong isinusuka. Sa gitna ng naglalagablab na apoy sa loob ng cellar, ang tanging nagpapanatili sa aking malay ay ang mahigpit na hawak ng lalaking ito sa aking braso. Hindi sapat ang init ng apoy para matunaw ang yelo sa aking puso dahil sa bawat segundo ng panganib, mas lalong tumitindi ang aking kagustuhang makitang gumuho ang imperyo ni Doña Esperanza. Tumakbo ka na, Tatiana, huwag kang lilingon. Ang sigaw ng lalaki habang hinahawi niya ang mga nagbabagang kahoy na humaharang sa aming daan. Sa wakas narating namin ang labas ng estate. Bumagsak ako sa damuhan, humihingal at puno ng uling ang mukha. Ang malamig na hamog ng madaling araw ay tila isang haplos ng langit pagkatapos ng impyernong pinagdaanan ko. Lumingon ako sa aking tagapagligtas. Nang matanggal niya ang telang nakatakip sa kanyang mukha, naramdaman ko ang isang matinding halo ng galit at gulat. Si Gabriel Navarro, bakit ang tanging salitang lumabas sa aking lalamunan? Bakit mo ako iniligtas pagkatapos mo akong traidorin noon? Hindi kita tinraidor, Tatiana, ang sagot ni Gabriel habang pilit na itinatali ang sugat sa kanyang braso gamit ang punit na sando. Kinuha ko ang mga dokumento noon dahil alam kong papatayin ka nila kapag nalaman nilang hawak mo ang ebidensya. Ginamit ko ang pera ni Rafael para protektahan ang mga ebidensya sa isang offshore account. I was waiting for you to come back. I knew you weren't dead. Tiningnan ko siya ng matagal. Sa mundong ito, mahirap nang malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo, ngunit ang pagsuong niya sa apoy, para sa akin ay isang ebidensyang hindi ko maitatanggi.
Nasaan si Lucia? Ang tanong ko, habang tumitingin sa nasusunog na Hamda. Nakalabas siya sa kabilang pinto pero tumakas na siya. Natakot sa sarili niyang ina, ang sagot ni Gabriel. Inabot niya sa akin ang isang maliit na bag. Nandito ang lahat, ang recording, ang insurance policies at ang mga dokumento ng pagnanakaw ni Rafael. Buo pa rin ang lahat. Kinuha ko ang bag. Ramdam ko ang bigat nito, ang bigat ng katotohanang wawasak sa pamilya Montemayor. Gabriel, dalhin mo ako sa hotel. Ang utos ko sa isang malamig na tono. Kailangan kong mag-ayos. May pirmahan ng kontrata mamayang 10:00 ng umaga. At ayokong mahuli sa sarili nilang libing. Tatiana, delikado. Akala ni Esperanza ay patay ka na. Mas ligtas kung magtatago ka muna, ang babala ni Gabriel. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Pinahiran ko ang uling sa aking pisngi at tumayo ng tuwid kahit na nanginginig pa ang aking mga binti. Yun ang pagkakamali niya. Akala niya ay apoy ang wawakasan sa akin. Hindi niya alam ang apoy na ito ang nagpatigas sa bakal ng aking determinasyon. Ang sabi ko, gusto niyang maging Teresa Valdez ako, sige. Ibibigay ko sa kanya ang pinakamagarang Teresa Valdez na makikita niya bago siya mabulok sa kulungan. Makalipas ang ilang oras sa loob ng aking hotel suite, tinitingnan ko ang aking sarili sa malaking salamin. Marcos at ang aking mga tauhan ay mabilis na kumikilos. Ang aking sugat sa balikat ay malinis na at ang aking buhok ay maayos na muling pagkakaayos. Nagsuot ako ng isang matingkad na asul na dress kulay ng kapayapaan, ngunit sa pagkakataong ito ang kulay ng aking malamig na hustisya. Ma'am, handa na si Attorney Catalina. Nakaabang na rin ang mga kaibigan nating media sa labas ng Montemayor Building. Balita ni Marcos. The Montemayors are already in the boardroom. Sinasabi na nila sa lahat na ikaw ay nagkaroon ng emergency, kaya hindi ka makakarating, ngunit itutuloy pa rin daw nila ang anunsyo ng investment. How pathetic ang bulong ko. They really think they won. Sumakay ako sa aking sasakyan. Habang dumadaan kami sa mga kalsada ng Maynila, pinakinggan ko muli ang recording mula sa bag ni Gabriel. Ang boses ni Doña Esperanza habang tinatawag akong basura, at ang boses ni Rafael na walang kibo habang pinaplano ang aking kamatayan. Bawat salita nila ay tila isang pako na ibinabaon ko sa kanilang kabaong. Pagdating namin sa Montemayor Building, sinalubong ako ng katahimikan ng lobby, ngunit alam kong sa itaas ang bawat hininga nila ay puno ng kasinungalingan. Hindi ako dumaan sa main entrance. Ginamit ko ang aking private access card na kailanman ay hindi nila naisip na i-deactivate. Tumigil ang elevator sa ika-30 floor. Pagbukas ng pinto, naririnig ko na ang malakas na boses ni Rafael mula sa boardroom nagpapaliwanag sa mga board members kung paano ililigtas ng investment ni Teresa Valdez ang kumpanya. Ms. Valdez has fully entrusted me with the management of the funds. Ang sabi ni Rafael sa isang mapagmalaking tono, this is a new era for the Montemayor Group. Dahan-dahan kong itinulak ang malaking pintuang kahoy ng boardroom. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpatigil sa lahat ng naroon. Nakita ko ang biglang paglingon ni Rafael, Bianca at Doña Esperanza. Ang mukha ni Esperanza ay biglang naging abo sa puti. Ang baso ng tubig na hawak ni Rafael ay dahan-dahang nadulas sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. I'm sorry, am I late for the celebration, pa? Ang tanong ko, habang naglalakad patungo sa kabisera ng mesa. Ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso kay Esperanza, na ngayon ay tila nakakita ng isang multo na bumangon mula sa hukay. Teresa, ang nauutal na sabi ni Rafael. Akala namin may nangyari sa iyo. May nangyari nga, Rafael. Isang himala, ang sagot ko habang inilalapag ang aking bag sa ibabaw ng mesa. Isang himala na ang taong binalak ninyong sunugin ay nandito ngayon para pirmahan. Hindi ang inyong investment, kundi ang inyong warrant of arrest. Ibinigay ko ang signal kay Marcos. Sa isang sandali, bumukas ang mga screen sa paligid ng boardroom at nagsimulang tumugtog ang recording ng kanilang pag-uusap sa Hamda. Ang bawat tao sa silid, ang mga board members, ang mga investors, at ang mga staff ay nakinig sa katotohanang pilit nilang ibinaon sa lupa. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay parang isang mabigat na kumot na sumasakal sa bawat taong naroroon. Ang boses ni Doña Esperanza na nanggagaling sa recording puno ng puot at utos na sunugin ang seller
ay tila isang hatol ng kamatayan na umuukit sa dingding ng silid. Walang sino man ang makakilos. Walang sino man ang makahinga. Ang bawat mata ay nakatitig sa tatlong tao na dati ay itinuturing na mga Diyos ng industriya, ngunit ngayon ay mukhang mga basang sisiw na nanginginig sa takot. Hindi iyan totoo, fake ang recording na iyan. Miss Valdez, sinisiraan mo lang kami. Ang sigaw ni Rafael ay bumasag sa katahimikan ng kanyang boses, ay nanginginig at puno ng desperasyon. Board members, huwag kayong maniwala sa kanya. Isang deepfake lang ang lahat ng narinig ninyo. Tumingin ako sa kanya nang may halong pait at pangungutya. Dahan-dahan kong inilapag ang aking mga kamay sa ibabaw ng mesa at sumandal. Deepfake, Rafael, pati ba ang mga pirma ninyo sa insurance policy ni Tatiana ay deepfake din, pati ba ang mga CCTV footage ng mga tauhan mo na nagdadala ng gasolina sa estate ay gawa-gawa lang din ng AI. Miss Valdez, sapat na ang dula-dulaang ito. Ang tinig ni Doña Esperanza ay muling bumalik sa kanyang malamig na awtoridad, bagaman nakikita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga labi. You are an investor. If you don't want to invest, then leave. Hindi mo kailangang gumawa ng ganitong iskandalo. We can settle this privately. Privately, isang malamig na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Gusto mong ayusin ang pagtatangkang pagpatay ng Pribado Esperanza. Noong iniwan ninyo ako sa hamda na iyon, may naisip ba kayong pag-aayos? Noong ninanakaw ninyo ang pondo ng kumpanya para sa mga luho ninyo, habang ang mga empleyado ay hindi makasahod, nang tama na saan ang inyong malasakit. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok si Attorney Catalina Reyes, kasama ang 6 na lalaking nakasuot ng itim na jacket na may tatak ng NBI. Ang tunog ng kanilang sabay-sabay na paghakbang sa sahig ay tila isang marcha ng hustisya na hindi na mapipigilan. Doña Esperanza Montemayor, Rafael Montemayor, and Bianca Villarreal Montemayor. Ang malakas na anunsyo ni Attorney Catalina. You are all under arrest for multiple counts of qualified theft, falsification of public documents, and frustrated murder. Ano, hindi maaari. Ang iyak ni Bianca ay naging isang hysterical na tili. Lumuhod siya sa sahig, ang kanyang mamahaling gown ay kumalat sa maruming carpet. Wala akong kinalaman dito. Si Rafael lang ang may plano ng lahat. Napilitan lang ako. Bianca, manahimik ka. Ang bulyaw ni Rafael sa kanyang asawa, ngunit huli na ang lahat. Ang pagtatraidor sa loob ng kanilang kampo ay nagsimula na. Lumapit ang isang opisyal kay Doña Esperanza. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagguho ng kanyang dangal. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang kanyang mukha ay tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang segundo. Ngunit bago siya mapusasan, tumingin siya sa akin nang may nanlilisik na mga mata. Sino ka ba talaga, ang tanong niya sa isang mahinang bulong na puno ng kamandag. Hindi ka lang isang investor. Walang estranghero ang magtitiyaga ng ganito para sirain kami. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Inilapit ko ang aking mukha sa kanyang tenga, sapat na para siya lang ang makarinig. Ang lupang pilit mong ipinantabon sa akin, Esperanza. Iyon ang naging pundasyon ng aking pagbabalik. Hindi mo ba nakikilala ang anak na itinuring mong basura? Nanlaki ang mga mata ng matanda. Ang kanyang hininga ay tumigil ng sandali habang tinititigan niya ang bawat anggulo ng aking mukha. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na nagpatahimik sa kanya ng tuluyan. Habang inilalabas sila ng boardroom na may mga posas sa kamay, ang mga flash ng camera ng mga reporter na kanina pa nakaabang sa labas ay nagsimulang sumilaw sa buong hallway. Ang bawat sandali ng kanilang kahihiyan ay nakuhanan at kumalat sa buong mundo sa loob ng ilang minuto. Naupo ako sa kabisera ng boardroom, ang upuang kailanman ay hindi ibinigay sa akin ni Rafael noong asawa pa niya ako. Tumingin ako sa mga board members na ngayon ay nakatingin sa akin nang may halong takot at paghanga. Gentlemen, ang sabi ko sa isang kalmadong boses, the Montemayor Group is now under my receivership. As the majority shareholder and the primary creditor, I am taking full control of the operations effective immediately. Anyone who is involved in their schemes has 1 hour to resign or face the same consequences as your former bosses. Mabilis na nagkagulo ang mga tao sa loob. Ang bawat isa ay nagmamadaling lumabas upang iligtas ang kanilang mga sarili. Naiwan ako sa loob ng silid kasama si Marcos at Attorney Catalina. Tapos na ang unang bahagi, ma'am, sabi ni Marcos habang ipinapakita ang report ng stock market.
Ang presyo ng stocks ng Montemayor ay bumagsak na sa sahig. Pag-ari mo na ang kumpanya. Hindi pa tapos, Marcos. Ang sagot ko, habang nakatingin sa bintana, pinagmamasdan ang pag-alis ng mga sasakyan ng pulis. Ang pagkakulong nila ay simula pa lang. Gusto kong maramdaman nila ang bawat sakit na naramdaman ko sa loob ng cellar. Biglang lumapit si Attorney Catalina na may hawak na isang tablet. Teresa, may problema. Isang tao mula sa Finance Department ang tumakas bago pa dumating ang mga pulis. At kinuha niya ang mga hard drive na naglalaman ng mga lihim na transaksyon ni Esperanza sa isang banyagang sindikato. Napatayo ako. Sino i? Si Lucia Chia ang sagot ni Catalina. At ayon sa huling GPS signal ng kanyang sasakyan, papunta siya sa paliparan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Si Lucia ay may hawak ng ebidensya na maaaring magdawit sa akin kung hindi ko siya mahuhuli. At mas malala pa, ang sindikatong katuwang ni Esperanza ay hindi basta-basta susuko ng walang laban. Hindi siya makakaalis ng bansa. Ang sabi ko ng may matigas na determinasyon. Marcos, ihanda ang sasakyan. Hahabulin natin siya bago pa siya makalipad. Ngunit habang papalabas kami ng boardroom, isang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya ang narinig mula sa ibaba ng gusali. Isang tawag ang pumasok sa radyo ng opisyal na naiwan. May naganap na aksidente sa parking lot. Isang sasakyan ang sumabog, isang babae ang nasa loob. Ang aking dugo ay biglang lumamig. Hindi lang ang batas ang humahabol sa pamilya Montemayor. May iba pang puwersa na nagnanais na patahimikin ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan. Ang init ng apoy mula sa parking lot ay dumampi sa aking balat, isang malupit na paalala na ang gulo na aking sinimulan ay hindi lamang basta-basta matatapos sa pagdakip ng mga pulis. Ang makapal at itim na usok na pumapaitaas sa langit ay tila isang sumpa, isang mensahe mula sa kadiliman na nagsasabing ang bawat aksyon ay may katumbas na dugo. Tinitigan ko ang nagbabagang sasakyan ni Lucia. Ang hard drive na hawak niya ang mga lihim na maaari sanang maging huling pako sa kabaong ni Esperanza ay tila naglaho na sa loob ng naglalagablab na bakal. Ma'am, huwag kayong lalapit, delikado pa, ang sigaw ni Marcos, habang pilit akong hinahatak palayo sa lumalagablab na apoy. Nasaan si Lucia? Nakita niyo ba kung nakalabas siya? Ang tanong ko sa isang boses na pilit kong pinapanatiling matatag, kahit na ang aking kalooban ay puno na ng pag-aalinlangan. Hindi namin masabi, ma'am. Masyadong mabilis ang pangyayari. Isang segundo lang pagkapasok niya sa sasakyan, bigla na lang itong sumabog. Ang sagot ng isang security officer. Hindi ako kumibo. Tumingin ako sa paligid at nakita ang mga usisero, ang mga empleyadong kanina lang ay yumuyuko sa akin, na ngayon ay puno ng takot at pagtataka. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang pamilyar na bulto ng lalaki. Sa kabilang panig ng kalsada, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at sombrero na agad tumalikod ng magtama ang aming mga mata. Marcos, bantayan mo ang eksena. Pupunta ako sa presinto. Ang utos ko. Kailangan kong makausap si Esperanza bago pa siya tuluyang manahimik. Pagdating ko sa kulungan, ang amoy ng luma at maruming pader ay sumalubong sa akin. Isang malaking kaibahan sa marangyang opisina na iniwan ko kanina. Nakita ko si Esperanza sa loob ng isang maliit na selda, malayo sa mga perlas at sadang kinalakihan niya. Nakaupo siya sa isang matigas na bangko, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Masaya ka na ba, Tatiana? Ang kanyang mahinang tanong nang maramdaman niya ang aking presensya sa tapat ng rehas. Masaya ang muli kong tanong sa isang malamig na tono. Hindi ito tungkol sa saya, Esperanza. Ito ay tungkol sa balanse. Ipinahiram ko sa iyo ang buhay ko sa loob ng 10 taon at ngayon kinuha ko lang ang interes. Akala mo ba ay ikaw ang panalo? Isang pait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang pagsabog kanina sa parking lot, hindi iyon aksidente. Lucia was trying to sell information she shouldn't have touched. Ang mga taong katuwang ko sa Singapore, ang Obsidian Group. Hindi sila tumitigil hanggat may nakakaalam ng kanilang mga transaction. At ngayon, dahil sa ingay na ginawa mo, ikaw na ang susunod nilang target. Lumapit ako sa rehas sapat na para makita niya ang dilim sa aking mga mata. Hayaan mo silang lumapit. Kung nagawa kong bumangon mula sa hukay na ginawa ninyo, ano ang tingin mo sa isang sindikato? Pero bago nila ako makuha, sisiguraduhin kong mararamdaman mo muna ang bawat segundo ng paghihirap dito sa loob.
Umalis ako sa selda at dumaan sa tapat ng selda ni Bianca. Nakita ko siyang umiiyak pilit na kumakapit sa rehas habang sinusubukang tawagin ang pansin ng sinumang dadaan. Teresa, please tulungan mo ako. Ang sigaw ni Bianca, ang kanyang boses ay puno ng gaslighting na drama. Napilitan lang ako. Si Rafael ang nag-utos sa akin. Buntis ako, Teresa. Huwag mo kaming pabayaan ng anak mo. Buntis. Tumingin ako sa kanyang tiyan at pagkatapos ay muli sa kanyang mga mata. Ilang beses mo nang ginamit ang linyang iyan? Bianca, sa pagkakaalam ko ang huling anak ninyo ni Rafael ay naglaho rin kasabay ng pagkawala ko. Huwag mo akong gamitan ng drama na ikaw din ang sumulat. Mas bagay sa iyo ang orange na damit na yan. Mas kitang-kita ang kulay ng iyong kataksilan. Lumabas ako ng presinto at sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Si Gabriel ay naghihintay sa tabi ng aking sasakyan, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Tatiana, kailangan nating umalis dito, sabi ni Gabriel. Nakuha namin ang impormasyon. Hindi namatay si Lucia sa pagsabog. Nakita siya ng mga tauhan ko na sumakay sa isang hindi rehistradong van bago pa man pumutok ang sasakyan. Isang setup ang lahat para isipin nating patay na siya. Kung ganoon, hawak siya ng Obsidian Group, ang tanong ko. O baka katuwang niya sila, ang sagot ni Gabriel. At may mas malala pa. May natanggap na package sa hotel mo, isang itim na kahon na may pangalan mo. Mabilis kaming bumalik sa hotel. Sa ibabaw ng aking lamesa, isang maliit na itim na kahon ang nakapatong. Dahan-dahan itong binuksan ni Marcos gamit ang mga kagamitang pangseguridad. Sa loob ng kahon ay walang bomba kundi isang piraso ng tela, ang punit na bahagi ng blusa na suot ko 5 taon na, ang nakalilipas sa loob ng cellar na may bahid pa ng tuyong dugo. Kalakip nito ay isang maliit na papel na may nakasulat na mga salita sa pulang tinta. Hindi lahat ng ibinaon ay nananatiling patay. Pero ang lahat ng bumabangon ay kailangang mamatay muli. See you at the end, Tatiana. Naramdaman ko ang panginginig ng aking kalamnan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa mga Montemayor. Ito ay tungkol sa mga taong nagakala na maaari nilang paglaruan ang aking buhay at makatakas ng hindi nagbabayad. Mama, anong gagawin natin? Ang tanong ni Marcos. Tiningnan ko ang piraso ng tela at pagkatapos ay itinapon ito sa basurahan. Ihanda ang lahat ng assets natin sa Singapore. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay ko sa kanila ang isang impyernong hindi nila makakalimutan. At Marcos, tawagan mo si Attorney Catalina. Sabihin mong ituloy ang pagsequester sa lahat ng ari-arian ng mga Montemayor. Gusto kong wala silang matirang kahit isang sentimo para ipambayad sa mga tagapagtanggol nila. Tumalikod ako at tumingin sa labas ng bintana sa mga ilaw ng lungsod na tila mga mata ng isang mapanirang hayop. Ang paghihiganti ay matamis, ngunit ang kalayaan ay may mas mataas na presyo. At handa akong bayaran ang lahat hanggang sa huling patak ng dugo ng aking mga kaaway. Ang bawat pirma ko sa mga dokumentong ito ay tila isang pako na ibinabaon ko sa kabaong ng pamilya Montemayor. Sa loob ng main hall ng kanilang kumpanya, kung saan dati ay kailangan kong yumuko sa bawat utos ni Doña Esperanza, ngayon ay nakaupo ako sa gitna ng entablado. Ang pangalang Montemayor Group ay dahan-dahang binabakbak mula sa mga pader, at sa bawat titik na natatanggal nararamdaman ko ang pagbabalik ng aking tunay na dangal. Ma'am, narito po ang abogado ni Rafael. Nagmamakaawa silang iurong ang frustrated murder charge kapalit ng lahat ng kanyang personal na shares, bulong ni Attorney Catalina sa aking tabi. Tumingin ako sa abogado ni Rafael na nakatayo sa gilid, pawis na pawis at hindi makatingin ng diretso. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kinuha ko ang fountain pen na ginto at dahan-dahang itong inilapag sa lamesa. Ang tunog ng pagtama ng pen sa matigas na kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sabihin mo kay Rafael ang mga shares niya ay wala ng kwenta. Pag-aari ko na ang bangkong pinagkakautangan niya. I don't need his permission to take what is already mine, ang malamig kong sagot. And tell him every night he spends in that cold cell, he should remember the coldness of the cellar where he left me. Hindi mababayaran ng pera ang bawat hininga na muntik nang mawala sa akin. Pero Miss Valdez, he's still your... Hindi natapos ng abogado ang kanyang sasabihin nang tignan ko siya ng matalim. He is a criminal, at ikaw, kung ayaw mong madamay sa disbarment case,
na inihahanda namin laban sa lahat ng tumulong sa kanila, umalis ka na sa harap ko. Dagdag ko pa. Habang paalis ang abogado, tumayo ako at hinarap ang mga reporter na kanina pa kumukuha ng mga larawan. Ang bawat flash ng camera ay tila pagsaksi sa aking muling pagsilang. Starting today, this company will be renamed Valdez and Cruz Global Holdings. All existing contracts with the Montemayor family are officially terminated. Walang matitira sa kanilang impluensya sa kumpanyang ito. Ang malakas at matatag kong anunsyo. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono. Isang video call mula sa isang unknown number. Pagpindot ko sa button, ang mukha ni Lucia ang lumitaw sa screen. Ngunit hindi siya mukhang biktima. Nakaupo siya sa loob ng isang marangyang silid, may hawak na baso ng mamahaling alak, at sa kanyang likuran ay nakatayo ang isang lalaking nakatalikod. Congratulations, Tatiana, or should I call you chairman now? Ang pangungutya ni Lucia. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng takot na ipinakita niya sa hamda. You think you won just because you put my mother and brother in jail, poor naive Tatiana. They were just the pawns, my mother's debt to the Obsidian Group. It's now my debt. And in exchange for my loyalty, they gave me something you will never have: total erasure of your victory. Nasaan ka, Lucia? Huwag mong subukan ang pasensya ko. Ang sabi ko habang sinisinyasan si Marcos na i-trace ang tawag. Nandito lang ako sa malapit, pinapanood ka. Ang sagot niya. Lumingon ang lalaking nasa likuran niya. Isang banyagang lalaki na may malalim na peklat sa kanyang leeg, ang kinatatakutang broker ng Obsidian Group. Miss Valdez, ang boses ng lalaki, ay parang tunog ng bakal na kinakiskis sa semento. You cost us a lot of money when you shut down the Montemayor's illegal laundering channels. We don't like losing money. Lucia here told us that you have something we need. The original ledger of your father's old company. The one you thought was lost in the fire 10 years ago. Napatigil ako. Ang kumpanya ng aking ama. Ang apoy na pumatay sa kanya. Akala ko ay aksidente lang ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsimulang magtagpi-tagpi. Ang mga Montemayor ay hindi lang nagnanakaw sa akin, sila ang pumatay sa aking ama para makuha ang kanyang mga teknolohiya sa pananalapi. Kung gusto nyo ang ledger, lumapit kayo sa akin ng harapan, ang hamon ko, kahit na naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. No, Tatiana, you will come to us, ang sabi ni Lucia, bago dahan-dahang ibaba ang baso ng alak. Dahil kung hindi ang taong nagligtas sa iyo mula sa apoy, si Gabriel Navarro, ay hindi na aabuti ng umaga. Ipinakita ng camera ang kabilang sulok ng silid. Nakagapos si Gabriel, duguan ang mukha at walang malay habang may nakatutok na baril sa kanyang ulo. May isang oras ka, chairman, bumalik ka sa lumang estate, sa loob ng hamda kung saan ka namin dapat tinapos. Doon mo ibibigay ang ledger o doon din namin ililibing ang huling taong nagmamalasakit sa iyo. Ang huling sabi ni Lucia bago namatay ang screen. Natahimik ang buong boardroom. Tumingin sa akin sina Marcos at Catalina, puno ng takot. Alam kong ito ay isang patibong, isang malinaw na suicide mission. Pero hindi ako ang dating Tatiana na iiyak at magmamakaawa. Marcos, ihanda ang sasakyan. Ang sabi ko habang kinukuha ang aking coat. Ma'am, it's a trap. Tatawag tayo ng pulis. Ang pakiusap ni Marcos. No pulis, ang Obsidian Group ay may mga mata sa loob ng presinto. Ang rational kong sagot. Kinuha ko ang isang maliit na device mula sa aking drawer, isang high-frequency jammer at isang tracking chip. Gusto nila ng ledger, ibibigay ko sa kanila. Pero hindi nila alam na ang ledger na iyon ay hindi lang naglalaman ng mga numero. It contains the codes to wipe out every single offshore account they have. Naglakad ako palabas ng gusali, ang bawat hakbang ko ay puno ng lamig. Sa pagkakataong ito, hindi lang pamilya Montemayor ang babagsak. Sisiguraduhin kong ang buong sindikatong pumatay sa aking ama at sumira sa buhay ko ay maglalaho kasama ng kanilang kasamaan. Wait for me, Lucia. Bulong ko sa hangin. Dahil sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong walang sapat na gasolina para sunugin ang galit na dala ko. Ang dilim ng gabi sa lumang estate ng mga Montemayor ay tila may sariling buhay, isang itim na kumot na pilit sumasakal sa bawat hininga ko. Habang dahan-dahan kong minamaneho ang aking sasakyan, patungo sa bungad ng hamda, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan ng paligid. Walang huni ng kuliglig, walang kaluskos ng mga dahon.
Tanging ang tunog lamang ng aking sariling puso na tumitibok ng may malamig na determinasyon. Hindi ako pumarito para magmakaawa. Pumarito ako para tapusin ang isang kwentong dapat ay matagal nang nabaon sa lupa. Ma'am, nakadeploy na ang tactical team sa labas ng perimeter. Isang signal mo lang papasok kami. Ang boses ni Marcus sa aking earpiece mahina, ngunit matatag. Huwag kayong kikilos hanggat wala ang hudyat ko. Hawak nila si Gabriel, ang maikli kong sagot. Isinuot ko ang aking coat at kinuha ang itim na briefcase na naglalaman ng ledger. Bumaba ako sa sasakyan. Ang lamig ng semento sa ilalim ng aking mga paa ay tila isang pamilyar na kaibigan. Sa bawat hakbang ko pababa sa hagdanan ng cellar, bumabalik ang mga alaala ng gabing iniwan ako rito ni Rafael. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang biktima. Ako ang hukom. Pagdating ko sa loob, bumungad sa akin ang liwanag ng ilang industrial lamps. Sa gitna ng silid, nakagapos si Gabriel sa isang upuang bakal duguan ng mukha at tila wala pa ring malay. Sa kabilang dulo nakatayo si Lucia, suot ang kanyang mapanuyang ngiti, habang sa tabi niya ay ang broker ng Obsidian Group na may hawak na baril. "You're late, Tatiana. Akala ko ba ay mahalaga sa iyo ang asong ito?" Ang bungad ni Lucia sabay hila sa buhok ni Gabriel para iharap ang mukha nito sa akin. "Hindi siya aso, Lucia. Isa siyang tao na may dangal, isang bagay na kailanman ay hindi mo maiintindihan." Ang malamig kong tugon. Inilapag ko ang briefcase sa ibabaw ng isang lumang lamesa. "Nandito ang ledger, pakawalan mo na siya." Lumapit ang broker, ang kanyang mga mata ay tila sa isang ahas na tinitimbang ang kanyang biktima. Binuksan niya ang briefcase at kinuha ang makapal na libro sa loob. Habang mabilis niyang binubuklat ang bawat pahina, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Finally, the encryption keys for the cruise accounts bulong ng broker. "Lucia, you were right. This woman is indeed a gold mine." "Sabi ko sa iyo, broker, basta't hawak mo ang kahinaan niya, susunod siya," ang sabi ni Lucia habang lumalapit sa akin. "Alam mo, Tatiana, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan. Bakit kailangan mong bumalik? Mayaman ka na, malaya ka na. Bakit kailangan mo pang sirain ang pamilya natin?" "Pamilya," isang matalim na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. "Ang pamilyang tinutukoy mo ay sinubukan akong patayin para sa pera. Ang pamilyang tinutukoy mo ay pumatay sa tatay ko para nakawin ang kanyang pinaghirapan. Huwag mong gamitin ang salitang pamilya sa harap ko dahil nakakasuka ang kababuyan ninyo." Sinampal ako ni Lucia ng malakas. Naramdaman ko ang hapdi sa aking pisngi, ang lasa ng dugo sa loob ng aking bibig, ngunit hindi ako gumalaw. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata, ang aking tingin ay puno ng pangungutya. "Yan lang ba ang kaya mo, Ang hamon ko. "Gusto mo ang ledger, nakuha nyo na. Pero may isang bagay kayong hindi naintindihan. Ang tatay ko ay isang genius sa security systems. Sa tingin nyo ba ay hahayaan niyang manatili ang mga numero sa isang pirasong papel lang?" Kabanhang. Napatigil ang broker sa kanyang pag-scan sa libro. "What do you mean?" The moment binuksan mo ang briefcase na iyan, na-activate ang isang proximity sensor. Ang paliwanag ko sa isang rational at malamig na tono. Ang ledger na iyan ay may nakatagong microchip na automatikong nag-u-upload ng location ng Obsidian Group server sa Interpol. And right now, as we speak, ang lahat ng offshore accounts ninyo ay dahan-dahang na-i-erase. $1 billion per minute. What? Ang sigaw ng broker ay puno ng galit. Mabilis niyang tiningnan ang kanyang tablet at nakita ang mga pulang numero na mabilis na naglalaho. "You bitch, stop it. Hindi ko na mapipigilan yan. It's a dead man switch," ang sabi ko. "Now release Gabriel, and maybe just maybe I'll give you the override code before you lose everything." Nagkagulo ang mga tauhan ng Obsidian Group. Sa gitna ng kanilang pagkapanik, nagkaroon ako ng pagkakataon. Kinuha ko ang isang maliit na device mula sa aking bulsa at pinindot ang button. Isang nakabibinging tunog ng pagsabog ng usok ang nagmula sa mga sulok ng cellar na nagresulta sa ganap na kawalan ng paningin sa loob ng silid. Sa gitna ng usok, narinig ko ang marahas na pagtama ng metal sa semento at ang mga sigaw ng mga lalaking nagkakagulo. Mabilis akong gumapang patungo kay Gabriel at kinalas ang kanyang mga gapos gamit ang isang maliit na cutter. "Gabriel, gising, kailangan nating umalis," ang bulong ko habang pilit siyang itinatayo. "Tatiana, umalis ka na. Bitag ito." Ang mahinang ungol ni Gabriel na tila pilit na binabalik ang kanyang malay.
Hindi kita iiwan, ang sagot ko. Ngunit bago pa kami makarating sa hagdanan, isang malakas na putok ang narinig mula sa likuran. Naramdaman ko ang isang matinding init na dumaan sa aking tagiliran. Napasandal ako sa dingding, hawak ang aking sugat habang ang dugo ay nagsimulang bumakas sa aking puting coat. Sa gitna ng unti-unting paghupa ng usok, nakatayo si Lucia, may hawak na baril at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Ang broker ay wala na doon, mukhang tumakas na kasama ang kanyang mga tauhan upang iligtas ang kanilang mga pera na iniwan si Lucia na mag-isa. Kung hindi ko makukuha ang pera, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa iyo, ang sigaw ni Lucia habang itinuturo ang baril sa aking ulo. Dito ka dapat namatay, 5 taon na ang nakalilipas at dito ko tatapusin ang sinimulan ni Mama. Narinig ko ang tunog ng pagkasa ng baril. Tumingin ako kay Lucia nang walang takot. Sige Lucia, kalabit mo ang gatilyo, pero bago mo gawin iyon, lumingon ka sa likod mo. Isang pulang laser point ang lumitaw sa dibdib ni Lucia. Ang tunog ng sabay-sabay na pagkasa ng mga armas ng mga tactical team sa itaas ay umalingaw-ngaw sa buong cellar. Ibaba mo ang baril, Lucia Montemayor. Napapaligiran ka na, ang sigaw ng isang boses mula sa itaas. Nanginginig ang mga kamay ni Lucia. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at galit. Tumingin siya sa akin at pagkatapos ay sa baril na hawak niya. Isang nakapaninindig balahibong desisyon ang tila nabubuo sa kanyang isipan. Hindi niyo ako makukuha ng buhay, paan. Ang huling sigaw ni Lucia bago itutok ang baril sa kanyang sariling sentido. Huwag, ang sigaw ko. Isang malakas na putok ang nagpayanig sa buong hamda na sinundan ng tunog ng isang katawan na bumagsak sa malamig na semento. Lumipas ang 6 na buwan mula nang huling marinig ang tunog ng putok ng baril sa loob ng hamda na iyon. Ngayong umaga, ang sikat ng araw sa Hacienda Montemayor ay hindi na kasing lupit ng dati. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng amoy ng mga bagong sibol na bulaklak na humahalimuyak sa bawat sulok ng lupain na dati ay balot ng puot at lihim. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na garden, tinitingnan ang mga dambuhalang makina na dahan-dahang ginigiba ang bawat pader ng lumang mansyon. Ang bawat pagbagsak ng semento at pagkapunit ng mga mamahaling kurtina ay tila isang malakas na buntong hininga ng kalayaan mula sa aking dibdib. Ma'am, tapos na po ang turnover ng mga dokumento para sa Tatiana de la Cruz Foundation. Ang boses ni Attorney Catalina ay mahinahon habang papalapit siya sa akin. Ang lahat ng ari-arian na nakuha natin mula sa liquidation ng Montemayor Group ay opisyal na ring nailipat sa pondo para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Salamat, Catalina. Ang sagot ko, habang hindi inaalis ang tingin sa gumuguhong mansion. Gusto kong siguraduhin na walang matitirang kahit isang alaala ng pamilyang iyon sa lupang ito. Bubuo tayo ng bago, isang lugar kung saan ang bawat babaeng binalak ibaon sa lupa ay makakahanap ng lakas para muling tumayo. 1 linggo na ang nakalilipas nang ilabas ang pinal na hatol ng korte. Si Rafael ay mabulok sa loob ng pambansang bilangguan habang buhay matapos siyang ideklarang guilty sa lahat ng kaso. Balita ko unti-unti na siyang nawawala sa sariling bait, paulit-ulit na isinisigaw ang aking pangalan sa gitna ng gabi sa loob ng kanyang selda. Si Doña Esperanza naman ay nananatiling tahimik, isang reynang nawalan ng kaharian at korona na ngayon ay namumuhay sa dilim ng isang maliit na kwadradong silid. Wala akong naramdamang awa. Ang tanging nararamdaman ko ay ang katahimikan ng isang hustisyang sa wakas ay naisakatuparan na. Si Bianca, ang huling balita ko, ay bumalik siya sa probinsya. Iniwan ng lahat ng mga kaibigan niyang akala niya ay totoo. Ang marangyang buhay na pangarap niya ay naging isang bangungot na magpapaalala sa kanya araw-araw na ang lahat ng kinuha sa pamamagitan ng kataksilan ay babawiin ng tadhana ng may kasamang interes. At si Lucia, ang kanyang huling sandali, ay nananatiling isang madilim na bahagi ng kasaysayan ng pamilyang iyon, isang babala na ang kasakiman ay walang pinipiling biktima kahit ang sarili mo pang dugo. Naramdaman ko ang isang pamilyar na presensya sa aking likuran. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng kanyang pamilyar na pabango at ang matatag na tunog ng kanyang paglakad ay sapat na. The doctor said I can finally go back to work next week. Ang sabi ni Gabriel Navarro. Habang tumatayo siya sa tabi ko, mayroon pa ring maliit na peklat sa kanyang sentido, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa sigla.
Handa na rin ang team para sa expansion ng Valdez at Cruz sa Singapore. You should rest more, Gabriel. Hindi naman tatakbo ang kumpanya. Ang muli kong sagot sa isang malambing, ngunit profesional na tono. Hindi ang trabaho ang hinahanap-hanap ko, ang mahina niyang bulong. Naramdaman ko ang dahan-dahang paghawak ng kanyang kamay sa aking mga daliri. Hindi ito mapilit kundi isang tahimik na pag-aalok ng suporta na matagal ko nang hindi naramdaman. Hinahanap ko ang kasama ko sa bawat pagsubok na ito, Tatiana o Teresa. Kahit sino ka pa gusto kong malaman mo na hindi mo na kailangang lumaban ng mag-isa. Hinarap ko siya at ngumiti ako isang tunay na ngiti na hindi na kailangan pang itago sa likod ng anumang maskara. Salamat, Gabriel. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang lumaban. Tapos na ang gyera. Sabay kaming naglakad, patungo sa bungad ng hamda. Sa loob ng nakaraang mga buwan, pinalitan ko ang madilim at mabahong cellar ng isang memorial garden. Ang pintuang bakal na dati ay kulungan ko ay wala na. Sa halip isang hagdanang gawa sa puting bato, ang bumababa sa isang silid na puno ng liwanag mga libro at mga larawan ng aking ama. Ang lugar ng aking kamatayan ay naging lugar ng aking muling pagsilang at pagpaparangal. Tumigil ako sa huling baitang at tumingin sa camera ng aking alaala. Pinatawad ko na ba sila? Hindi. Hindi kailangan ng mundo ang peking pagpapatawad para sa mga taong hindi marunong magsisi. Ang pinatawad ko ay ang aking sarili dahil sa loob ng mahabang panahon, sinisi ko ang aking puso sa pagiging mabulag sa pag-ibig. Ngunit ngayon alam ko na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa kawalan ng sugat, kundi sa kakayahang gamitin ang bawat peklat para bumuo ng isang bagong pagkatao. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng kontrol sa sarili mong tadhana. Tumingin ako sa malawak na lupain na ngayon ay akin na hindi dahil sa pamana, kundi dahil sa aking sariling talino at paninindigan. Ang bawat babaeng nakikinig sa aking kwento ay dapat makaalam. Ang lupa na pilit ipinantatabon sa iyo ay hindi ang iyong libingan. Iyon ang matabang lupa kung saan ka magsisimulang mag-ugat para maging isang dambuhalang puno na hinding-hindi na muling mayayanig ng anumang bagyo. Ang pangalang Tatiana de la Cruz ay nabaon na sa nakaraan kasama ng lahat ng sakit at dusa. Ngunit ang reynang bumangon mula sa ilalim ng lupa ay mananatiling nakatayo, nagniningning at malaya. Tapos na ang awit ng paghihiganti. Ngayon, ang naririnig ko na lamang ay ang matamis na awit ng aking sariling kalayaan.